Hello, my beautiful souls. Welcome sa ating tarot reading sessions. Keep in mind, general reading po ito. Maaaring mag-resonate, maaaring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaaring mag-shift the energies or magkabaliktad ang sitwasyon. Kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. Okay, let's see. So we have here the Ace of Wands and the Star. Strong Aquarius energy and the Eight of Swords. The Hanged, Devil, Capricorn, High Priestess, Pisces, Six of Pentacles, and the Five of Pentacles. Okay. Two of Wands, bottom card. So, someone here is thinking of you. Maaaring itong taong to ay nasa malayong lugar ngayon. You're in a long distance situation with this person. Medyo matagal na rin kayong walang usap. Maaaring this person ay ginost ka before with this Five of Pentacles energy natin dito. And ngayon parang matagal siyang na-stuck sa isang sitwasyon na mukhang hindi naman siya naging masaya. So, ngayon iniisip ka nitong taong to and this person want to reach out. So, tingnan natin. So, yung mga strong energies tayo dyan ng Aquarius, Capricorn, and Pisces. So, this person really want this parang new beginning with this Ace of Wands natin. Kasi yung passion nandyan pa rin eh. Kumbaga, yung feelings niya sa'yo nandyan pa rin. So, we have here the Broom, Money, Mountain, Fish, Tree, and Coffee. So, maaaring gusto niyang i-ask ka para magkita kayo, mag-meet kayo, mag-date, ganyan. Kumbaga, parang date na nga yun. Gusto niyang ipahiwatig dito. Bonfire ang bottom card natin. Ayan. So, mukhang nagkaroon to ng other person. Kaya bigla ka na lang niyang in-ignore. Hindi ka na niya pinansin. Maaring nagkaroon siya ng relationship before. Kaya parang umiwas siya sa'yo. Ganyan. Pero dahil dun sa relationship na yun na hindi siya naging masaya, no? Kaya parang iniisip ka niya, kumbaga yung taong yun ang kasama niya, pero ikaw yung iniisip niya. So, tingnan natin sa tarot messages, oracle cards natin, yung mga gustong sabihin ng mga energies dito or person na to. So, we have here, ayan, can't sleep thinking of you all night long. So, talagang hindi rin makatulog dun taong to kaiisip, no? Kasi, dahil dun sa pinagsisihan niya na pinili niya yung taong yun na kasama niya, pero kahit na yung taong yun ang kasama niya, ikaw yung iniisip niya. And business is business. So, maaari focus ka na lang ngayon sa business mo. Ayaw mo ng distractions. And I will start to save money. So, maaaring yung taong yun na pinili niya ay nakakatulong sa kanya financially. Or sa tingin niya, yung taong yun ang makakatulong sa kanya. Or dahil na rin sa money, kasi parang minaliit ka niya before na parang hindi ka makakatulong sa kanya financially, sa mga gastusin, ganyan. Kaya parang may pinili siyang iba na siguro malaki yung sahod ng taong yun or financially stable, ganyan. So, parang minaliit ka niya nung mga panahong yun. Pero ngayon nakikita naman niya na ikaw na yung kumikita rito ng maayos. So, we have here tired and need rest. So, parang kahit anong gawin niyang work, parang kulang pa rin, feeling left out in the cold. Kasi nga, ginost ka niya dahil dun sa taong yon na pinili niya. You're my wish come true, can we talk? And gusto niya talaga makipag-usap. And yan, namimiss ka nitong taong to. So, yung bottom card natin, honesty is the best policy. So, mukhang hindi niya to napanindigan na naging honest or hindi siya naging honest sa'yo before. So, tingnan natin anong message ng Archangel natin dito sa reading na to. So, all is well by Archangel Jeremiel. Everything is happening exactly as it's supposed to. With hidden blessings, you will soon understand. So, maring ngayon nauunawaan mo na bakit nangyari yung mga bagay na yon na hindi mo kontrolado before. So,
Tingnan pa natin mga messages natin dito sa ating The Hidden Truth Oracle cards. So many things remind me of you. So marami pa rin nakakapagpaalala sa kanya about you, yung mga things, lugar na pinupuntahan nyo, mga bagay, or maaari makapagpaalala sa kanya about you. You and I were too young. So for some of you, parang nagkakilala kayo na mga bata pa kayo, parang sinasabi niya rito na immature pa yung pag-iisip niya noon, kaya ganun yung mga naging desisyon niya in the past. I couldn't let you get close to me dahil nga rin doon sa third party na parang hindi ka niya malapitan or hindi ka makalapit sa kanya. So, I feel you leaving me behind. So, ngayon parang nafe-feel niya na ikaw na yung kusang lumalayo sa kanya ngayon. Pero siya, this person is still longing for you. Parang hinahanap-hanap ka pa rin itong taong to. And I left and I saw you with someone. So, maring ikaw to na umiwas ka na sa kanya dahil alam mo may third party na or may pinili na siya, nakapag-decide na siya. So, kumbaga, nirespeto mo na lang yung desisyon niya na yung taong yun ang pinili niya, kaya umiwas ka na lang sa kanya. And we also have here, my life is not as together as it seems. Pero tingnan mo naman, no, kahit na feeling mo or nakikita mo sa mga post nitong taong to sa social media, mukhang okay naman siya, mukhang masaya naman siya. Sa mga pictures, nakangiti siya, nakatawa siya. Pero deep inside, tinatago na lang niya yung disappointment na yon, yung pain na nararamdaman niya. I hide behind material things. Kasi ito na, no? Kasi parang nabubuhay siya sa material things. Kumbaga, hindi siya mabubuhay ng love lang. Gusto niya pera, mga material things, ganyan. So, kumbaga ayaw niya ng life na pipili siya ng partner dahil sa love niya yung taong yun, pero hindi naman financially stable, ganyan. So, kumbaga, mas importante sa kanya yung material things kesa love. I don't react when people mention you. So, ayun, kapag may nagtatanong sa kanya about you, mukhang dead ma siya, ganyan. Wala siyang masabi kasi wala talaga siyang masabi sa ngayon. And kasi nga parang sinisisi niya yung sarili niya. I left you before you could leave me. Ayan. So, maaari kasing iniisip nitong taon to na gagawin mo rin yun sa kanya kapag ikaw yung nakahanap ng opportunity or ibang tao na mas higit sa kanya. No? Kapag iniisip niya, baka gawin mo rin yun sa kanya before. Kaya parang, ganun yung ginawa niya. So, kuha tayo ng mga initials, pwedeng initials ng pangalan nyo or anything na pwedeng mabuo na words connected sa inyo. N, B, M. Q, X, letter G, V, letter E, K, letter D, N, letter J, A ang bottom card natin. So, let's see sa blue card. We have here confessions. So, nandiyan pa rin talaga yung passion, hindi yan nawala. So, marami siyang gustong sabihin sa'yo ngayon, i-confess, ayan, talagang in separation, no, contact situation, ganyan, and long distance na rin, no. Pero tinitignan ka niya from afar, from a distance, maring ini-stalk ka rin niya sa mga social media accounts, and let's see sa ating general signs and messages. So, mga keywords na lang to, hindi na natin kailangan i-explain dahil alam niyo naman na ang mga meaning. We have here Visayas. So, maaring from Visayas, ayan, kind-hearted and March. Pwedeng birth month, special month, monthsary, or month na nagkakilala kayo. So, we also have here February and Virgo. And number 9. Lake, maring meron sa inyo malapit sa lake or may mga memories kayo together na malapit na pumunta kayo sa isang lake. We have here September, birth month, special month, or kung ano mang importante sa inyo. Number 3,
mirror soulmates. So, maring soulmates pala kayo or nakabilang kayo sa soul tribe ng isa't isa. Number 4, may dimple, summer. Maring summer, makikita kayo or may mga special memories during summer. Funny, sarcastic, and logical. So, yan ang ating reading, my beautiful souls. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.